culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust because they allowed a foreign jurisdiction to intervene in our national sovereignty. Thoughts on the statement of Vice President Sara Duterte saying that the President should be held accountable for the arrest of her father, former President Rodrigo Duterte. Sabi po niya, dapat talaga managot ang Pangulo ng Pilipinas because he allowed foreign entity, foreign organization to interfere with our national sovereignty. Your reaction po, Yusek? Unang-una po, ang pamahalaan po, ang administrasyon po, gumawa po ng hakbang na naaayon sa batas at ito po ay in cooperation with the Interpol. Ang pamahalaan nagsukuman po kay dating Pangulong Duterte. Siya po ay kinukonsiderang isang akusado, isang suspect sa crimes against humanity. Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. VP Sara Duterte pinagtulungang hulihin ng taong bayan at Interpol. VP Sara Duterte lugmok na dahil sa kabi-kabilang mga kasong kinakaharap nito sa ICC at sa bansa kaugnay sa kasong crime against humanity na isinampa sa ICC at impeachment complaints na isinampa ng Kamara laban sa kanya. Buo ang paniniwala at desisyon ng Vice Presidente na dapat ding managot ang Pangulong BBM sa aniyay pagsuko sa soberanya ng bansa sa foreign court sa pamamagitan ng pagpapaaresto sa dating Pangulong Duterte na ama nito sa ICC or International Criminal Court noong nakaraang mga buwan. Ani VP Sara, BBM surrendered her father to the ICC without proper and legal proceedings conducted before his arrest, which according to her ay isang impeachable offense ng Pangulo dahil sa betrayal ng public trust. Subalit, nang tanungin ang palasyo tungkol dito sa pamamagitan ni USEC Attorney Claire Castro ay walang nilabag ang Pangulong BBM na batas at hindi na ito isinuko at hindi kailanman ipapasuko ang soberanya ng ating bansa. Dagdag ni Attorney Claire Castro na ang dating Pangulong Duterte ay mayroong kaso sa ICC dahil sa war on drugs at AJK. Siya umano isang akusado kung kaya ang gobyerno ay tumulong lamang sa Interpol upang hulihin ang sinuman na nasasakdal sa labas o loob ng bansa. Sa kaugnay na balita, Ombudsman ay pinapasa ng counter affidavit ang mga executive officials ng BBM administration kabilang na sina Secretary Remulla, General Torre, General Marbil at Commissioner Lacanilao hinggil sa mga kasong isinampa sa kanila ni Senator Amy Marcos hinggil sa umano'y iligal na pagpapaaresto at pagsuko ng mga nasabing mga executive officials sa dating Pangulong Duterte noong buwan ng Marso. Ani Amy Marcos ay mayroong group efforts at pagplano sa pagpapaaresto kay FPRRD. Hinikayat nito ang Office of the Ombudsman na magsagawa ng malalim na investigasyon sa mga ito at panagutin aniya sila. Ayon kay USEC Claire Castro ay walang nilabag ang mga nasabing executive officials kung kaya ay nararapat lamang na sagutin nila ito at harapin ang hinihinging counter affidavit ng Office of the Ombudsman. Next question, Maricel Halili, TV5. Good morning, Yusek. Yusek, may we have your thoughts on the statement of Vice President Sara Duterte saying that the President should be held accountable for the arrest of her father, former President Rodrigo Duterte. Sabi po niya, dapat talaga managot ang Pangulo ng Pilipinas because he allowed foreign entity, foreign organization to interfere with our national sovereignty. Your reaction po, Yusek? Unang-una po, ang pamahalaan po, ang administrasyon po, gumawa po ng hakbang na naaayon sa batas at ito po ay in cooperation with the Interpol. Ang pamahalaan nagsukuman po kay dating Pangulong Duterte. Siya po ay kinukonsiderang isang akusado, isang suspect sa crimes against humanity, particularly murder, na ang nagsampa rin po ay kapwa Pilipino na di umanong biktima ng extrajudicial killings ng madugong war on drugs. Ang ginawa ng pamahalaan ay hindi naman po pagsuko ng soberenya, kundi pagsuko ng isang akusado. Uulitin po natin ang sinabi ng Pangulo sa SONA 2022. I will not preside over any process that will abandon even 1 square inch of territory of the Republic of the Philippines to any foreign power. Hindi po
ibebenta o isusuko man ng Pangulo ang anumang parte ng ating karapatan sa bansa. Kanino man. So, Yusek, having said that, you don't see any basis for the president to be, I mean, isn't this a ground for impeachment? Kasi isa rin po yan sa sinabi ni VP Sara na sabi niya, it's an impeachable offense, it's a culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Tama po. Ang opinion na nanggagaling sa ating Vice Presidente ay walang pinanggagalingan, walang basihan. Next question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Ma'am, regarding pa rin po dun sa ICC arrest ni former President Duterte, the Office of the Ombudsman is requiring Marcos admin officials to file their counter affidavits. This is regarding Senator Imy's request to probe high-ranking officials of the government involved in the arrest. Una po, ano po yung reaksyon ng Malacanang dito, and do we expect the administration's full cooperation on the matter? Alam naman natin po kung ano po ang kapangyarihan ng ombudsman. Sa napakabilis pong pag-aksyon ng ombudsman sa reklamo pong ito ni Senator Amy Marcos, tayo naman po ay tutugon. Ang mga nasabing mga opisyal ay tutugon po at sila po ay magsasubmit ng kanilang mga counter affidavits. At muli, sasabihin natin, ang kanilang mga ginawa ay naaayon sa batas. May directive po ba na specific si Pangulong Marcos tungkol dito? Unang-una po, lagi naman po sinasabi ng Pangulo, sundin ang batas, kung anong procedure na valid at legal, dapat lamang po sundin. Follow-up question, Ivan Mayrina, GMA7. Nabanggit niyo po yung napakabilis na aksyon. Ano hong ibig sabihin niyo doon, Yusek? Mabilis mo naman talaga. No, but is there anything unusual doon sa with the speed at which the ombudsman issued that order? Wala po ako masasabi. Basta ang sabi lamang po natin ay mabilis po ang pag-aksyon. Thank you. Next question, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po ulit. I'm sorry, Yusek, for bringing this up again regarding doon sa ilang ulit ng hindi pagkakabanggit ng Pangulo doon sa pangalan ni Congresswoman Camille Villar sa mga nakaraang campaign sorties. Malapit na matapos yung pangangampanya. And again, Yusek, ano bang status ni Congresswoman Camille para sa Pangulo? Naroon pa po ba yung tiwala? Bahagi pa rin siya ng alyansa? Unang-una po, ang Pangulo po, ang nais niya na makasama sa gobyerno ay mga taong tapat sa tao, tapat sa tungkulin, at hindi pansarili ang inuuna. Pinili po ng Pangulo ang mga senatorables po sa alyansa dahil yun po ang kanyang paniniwala. Kung meron po man na hindi makakatugon sa ganitong klase ng kanyang paniniwala na maging tapat sa tao, maging tapat sa taong bayan, ang tiwala pong iyon ay maaaring mawala. Next, follow-up question, Yusek, from Maricel Halili. Sorry, ma'am, what do you mean by that? Was it a deliberate effort from the president not to mention the name of Representative Camille Villar dun sa sunod-sunod na mga proclamation rally? Ang hindi po niya pagbanggit sa akin natatandaan ay yung nangyari sa Cebu, ang pinakahuli. Pero kung ano man po ang paano niya itong nagawa o paano niyang hindi nabanggit ang pangalan ni Camille Villar, tingin ko po ay nasa Pangulo po yun. Wala po tayong personal knowledge kung ano man po yung kanya nasa sa isip o nasa kanyang damdamin ng mga oras na yon. Pero meron po bang nabanggit si Presidente personally kung ano po yung tingin niya ngayon dun sa status ni Representative Villar? Sa akin po, personally wala. Tanungin po natin kung meron po kay Congressman Toby. Clay Pardilla, PTV4. Good morning, Yusek. Balikan ko lang po yung sa election. Days before the election, gaano po kahanda tayo in terms of polling presence and security to ensure the safety of our voters? Thank you po. Uunahin ko po muna ang Department of Education dahil alam natin po na mga guro ang makakasama po para po sa eleksyon sa May 12. Ang sabi po ni Department or DepEd Secretary Sani Angara,
handa na po sila at magsasagawa po sila ng nationwide deployment ang DepEd Election Task Force para sa real-time na monitoring, tulong at agarang tugon sa mga insidente simula linggo, May 11. At may nakalaan pong pondo para sa mga honorarium na sa mga magsisilbi ngayong halalan. At para na rin po sa paghahanda at paglilinis ng mga paaralan bago at matapos ang eleksyon. Meron na rin po, kasado na rin daw po ang partnership ng DepEd sa COMELEC, AFP at PNP para tiyakin ang security, legal at medical na tulong para sa mga guro sa halalan. At makakatuwang din po ang IBP at ang PAW para magbigay po ng libreng legal assistance sa ating mga guro laban sa anumang harassment at legal threats. VP Sara Duterte calls the complaint against Congressman Pulong Duterte a part of the administration's political attacks. Your reaction po? As I have said during the last press briefing, that the Vice President should have at least leveled up in her discussions, in her responses in certain issues. But it seems that she never heard anything in regard to that. Or she just refuses to listen. Hindi siya nag-level up. Mas parang bumaba pa. Inuulit niya muli ang kanyang mga excuses na pamumulitika, politicking. Kung ito ay patungkol sa inyong kapatid, sinabi niya po sa interview, hindi pa niya nakakausap si Congressman Pulong Duterte. At malamang ay hindi niya rin po nadinig ang interview sa kanyang kapatid. At ito po ay nasama na po sa news. At and I quote, sa Tagalog po ito, pero he said it in Cebuano. Sa akin mga kapatid na Davaoenyo, ngayon nakita nyo na naman ang video. Matagal-tagal na yon nangyari. Sige lang, decision nyo po pa rin kung sino ang iboboto nyo sa pagka-congressman sa unang district. Di ako makikialam sa Adi Duterte sa wikang Cebuano. Cited po ito sa isang news article ng Abante. Now, kung inamin naman po ni Congressman Pulong Duterte, ayon sa kanyang pag-interview, hindi niya tinanggi ang video. Papaano ipapahid ng Vice Presidente ang ginawang ito ng kanyang kapatid sa Pangulo at sa administrasyon? Nabanggit dito na ang pagkuha ng ibang mga kababaihan for their own satisfaction, ang sandaling kaligayahan, bakit ito ibibintang sa Pangulo? Hindi ba dapat sagutin na lamang nila kung ano ang complaint? Definitely, Congressman Pulong Duterte is a public servant. He should know his obligations. He should know the laws. He should know what good traits of a leader should be. Or what good traits that a leader should describe himself. Ma'am, follow-up po. How does Malacanang CVP Sara publicly defending Kong Pulong and their history of siding with figures involved in serious crimes like Pastor Kibuloy, who's facing sexual abuse and human trafficking charges? Yun na po ang nangyayari. Ganyan po ang nangyayari kapag ka po kakampi, kaibigan, parang gustong agad ipawalang sala at kailangang ibato ang kasalanan sa pamumulitika. I just would like to remind you of one of the episodes of Gikan sa Masa Q&A. That's, if I'm not mistaken, that's March 10, 2024. Okay? When the President was interviewed by certain media personnel or vloggers, Pastor Kibuloy admitted that he was once complained of
of illegal conversion, land. Illegal land conversion wherein she could be imprisoned for 6 years. Ang sabi po ni Pastor Kibuloy, nagpapasalamat siya kay Mayor, or tinawag niyang Tatay Digong, Mayor Digong, dahil si Mayor Digong ang lumakad. Pinuntahan ang dapat puntahan. So ano po ba ang nangyayari kapag ganito po ang sinasabi? So, kung dapat may managot po dito sa ginawa po ni Congressman Pulong, since kanya naman pong hindi idininay, kanya pong inamin ang video, lumalabas sa kanyang interview, di dapat managot ang dapat managot. Tina Panganiban Perez, GMA News. Good afternoon po, Yusek. In a recent interview, Vice President Sara Duterte said every time may issue raw po against the Marcos administration, inaatake raw po ang mga kalaban. And may I read part of her quote? Merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Liza Marcos at nandoon sa police report. Cocaine yung sinasabi nagkalat doon sa kwarto na yon, ay bigla na lang nilang hinila, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Your comment po, ma'am. Sa kanya pala nang galing ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ginang, kay First Lady. Unang-una po, kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa Vice Presidente? Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas, March 10, 2025. Kung gusto niya pong alamin yan bilang Vice Presidente, may records po yan. March 11, nagkaroon po ng event si First Lady with the representatives of Girl Scouts of the Philippines. That's May 11, 2025. Pwede po ba natin ipakita? Yan. Makikita po natin na kasama niya ang ilan sa mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Nandiyan po si Dr. Cristina Lim Yuson, National President, Mrs. Teresita Gonzalez, GSP Central Board Member, at si Mrs. Rosaline Davadilla, National Executive Director. March 11 po, nang naaresto or dinala ang dating Pangulong Duterte sa ICC. Papaano po ito maiko-correlate kay First Lady? Samantalang March 11, nandito na siya sa Pilipinas, kasama ang sinabi po natin mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Ito po, ang sinabi ni VP Sara, ay walang paggalang sa pamunuan, sa organisasyon ng Girl Scouts of the Philippines. Pinapalabas niya na ang event na to ay hindi nangyari. Bilang Vice Presidente, hindi po ba dapat inalam niya muna kung itong mga taong pong itong nabanggit ko from the Girl Scouts of the Philippines ay totoong nagkaroon ng meeting sa ating First Lady. So, tanong natin, dapat pa bang paniwalaan ang mga sinasabi ni Vice Presidente kung sa kanya naman pala nanggagaling ang mga fake news at disinformation na ito? Ma'am, the Vice President was also asked about the alleged increasing or intensifying drug problem in the country. Your assessment po? Ano po yung assessment? Increasing drugs? Opo, drug Cases? problem. Okay. Unang-una po ay nadinig natin ang kanyang sinabi. Ang tanong lang natin, doon sa reporter, saan po kaya niya nakuha yung kanyang datos para sabihing lumalala ang problema ng illegal na droga sa bansa? Maaari po ba nating ipakita
ang mga naging accomplishments ng PIDEA at ng PNP? Makikita niyo po sa screen kung ano po yung mga nangyari at naging accomplishments po ng PIDEA at PNP. So, saan po kaya nanggagaling ang datos na itinatanong kay VP Sara? Hindi po totoo na lumalala. Mas marami pong accomplishments ang ating ang administrasyon po ni Pangulong Marcos Jr. Sa katunayan, from July 1, 2022 to December 30, 2024, 94,050 anti-illegal drug operations had been conducted, which resulted in the arrest of 127,155 drug personalities and seizure of 52.49 billion pesos of illegal drugs. Ma'am, last na po from my end. May quote din po si VP about you po. Ang sabi po niya, sumasagot lang naman ako sa kanya. Hindi ako tao na kilala na unang nakikipag-away. Lagi ako ay sumasagot lang. Sinagot ko na yan dati. Garbage in, garbage out. Pumapasok sa kanya basura. Lumalabas sa kanya basura. Your comment po. Okay. Nung sinabi niyang garbage in, garbage out, ang pinatutukulan po doon na tanong ay patungkol sa pag-iimbestiga. Kautusan po ng Pangulo na magkaroon ng pag-iimbestiga sa nagiging problema ng mga consumers dito sa prime water na alam naman natin na pag-aari ng mga Villar. Ang ibig niya bang sabihin na basura ay yung pag-uutos na paimbestigahan ang prime water? Sa mga kababayan nating mga consumers ng prime water, ganito po ba dapat natin ituring ang kautusan ng Pangulo na basura or walang kwenta, walang saysay? Kaya nung sinabi sa atin ng Pangulo na ipag-uutos niya ang pag-iimbestiga at ito naman ay aking ipinahayag sa inyo, basura ba ang pag-uutos na yun ng Pangulo? Marahil sa kanya ay walang kwenta ito. Dahil, tandaan natin, hindi niya siguro alam kung ano ang mga reklamo nationwide na ng mga consumers ng prime waters. At dahil siguro involved ang pamilya Villar at ang sabi niya, ang tunay na kaibigan ay walang iwanan. Marahil ito rin po siguro ang dahilan kung bakit hindi naman agad nagkaroon ng pag-iimbestiga sa mga hinaing ng mga consumers ng prime water sa panahon po ni dating Pangulong Duterte. Rich Bon Quevedo, Daily Tribune. Good afternoon po, Yusek. Recent incidents of road rage got the attention of the President and reacted to it. Now po, devastating accidents happened and particularly po yung multiple vehicle collision sa SCTEX and yesterday po sa NAIA Terminal 1. Now the Department of Transportation po is very quick in their responses and kita po natin yun. My question po is there a particular reaction po ba coming from President Marcos? Opo, of course, kinakalungkot po ang mga nangyari. Lalo po may mga buhay po na nawala. May mga kababayan din po tayo nasaktan. Hindi magandang balita po ang ganitong klaseng aksidente. At dahil sa pag-uutos po ng Pangulo na mabigyan agad ng hustisya ang mga pamilya na nasawi. Umaksyon po agad si Transportation Secretary Vince Dizon at siya po ay nagbabala at nagbigay na rin po ng agarang pag-uutos patungkol po sa regular and mandatory drug test for public utility vehicle drivers, effective immediately.
Napakaganda pong kautusan po yan. At yan din po ang direktiba po ng Pangulo para po maiwasan kung ano man po ang maaari pang mangyari na aksidente. At dapat po ang mga motorista at ang mga commuters din po natin ay mag-ingat po sa pang-araw-araw nilang pamamasada at pagsakay sa ating mga PUVs. Follow-up lang po, ma'am. Earlier po, sinabi rin po ni Secretary Dizon na, and I quote po, "The people do not feel safe on our streets," and that President Marcos has directed him to fix it. May details po ba on added directives coming from the President? Yun po, maliban po sa sinabi natin ay magkakaroon po ng pag-aaral at alam po natin ay ipapatupad ito ng reduction of driving hours for public utility bus drivers. Dapat pag-aralan po ito kasi tandaan po natin kapag sobra po ang oras ng pagdadrive ng isang driver, maaari po ito makaapekto sa kanyang kapasidad na mag-drive ng maayos at titignan po nila kung anong oras ang nararapat. At kung kayo naman po ay magdadrive, kung 6 na oras kayo nagdadrive, siguro mas maganda po yung nung gabi na yon bago kayo magdrive, wag na po kayo magpuyat o uminom. Alalahanin po natin na sa kamay din po ninyo ang safety ng mga passengers, mga commuters, mga pedestrians. Thank you po, Yusek. Narinig, nakita ko lang sa isang video na sumagot siya, sa isang interview ata na sumagot siya sa 20 pesos ang kilo ng bigas. Tinanong ko na lang yon after na ng election. Tinanong ko yung isang businessman ng bigas. Sabi ko, kakayanin ba talaga ito or nagsinungaling siya noong sinasabi niya itong pangako na ito? Ang sabi sa akin ng businessman, nagsinungaling siya kasi imposible talaga ang 20 pesos na bigas. Pero pwede siya, hindi ko lang i-share sa inyo kasi ayoko tulungan. When was that? When did you ask him, ma'am, yung businessman na yan sa rice na hindi talaga kaya and BBBM just like, when was that? Before the... Right after his announcement? Hindi. Nung pumunta ako sa Cebu, meron yan silang August na event ang Cebu eh. Hindi siya sinulog. May August na event ang Cebu eh. I was invited there. And sa haba nung parada na kinakamusta ko yung mga tao, 3 beses nagsabi sa akin, Inday Sara, nagalisod mi sa pagkaon, nagalisod mi sa